Tigil ka dyan. Ang panganay na anak ng pamilya Fu, 10 milyon ang premyo sa kanya. Noong huli, binulag namin ang mata niya, pero hindi pa rin siya nahuli. Kung makatakas siya ngayon, bubunutin ko buhay mo. Opo, habulin siya. Yun Sao, ayos ka lang. Okay lang ako. Yun Sao, nagdurugo ka. O yun Joe, lumabas ka. Huling araw mo na to. Lumabas ka na. Tingnan nyo sa banda roon. Binti ko. Di ako makagalaw. Hinahanap nila ako. Alis ka na. Lumabas ka, takbo. Nandoon siya. Hoy, anong ginagawa mo? Dito ka lang at huwag kang gagalaw. Isusuot ko damit para makagulo sa kanila. Huwag. Delikado masyado. Ikaw ang hinahanap nila, kahit mahuli nila ako. Hindi yon problema. Malapit lang siya. Hanapin sa bawat sulok. Yun Sao. Hindi mo pa nakikita ang tunay kong mukha. Dapat kang mabuhay. Kapag nagkita tayo muli, ikaw ang magiging gabay ko. Si Aoxy, huwag kang aalis. Si Aoxy. Nandoon siya. Habulin. Bilis. Tigil ka dyan. Sa banda roon. Si Aoxy. Si Aoxy. Kuya. Saan ka ba nagpunta? Nitong 2 buwan, hinanap ka namin sa lahat ng lugar. Kuya, ang mata mo. Nasa direksyon yon ang mga humahabol. At may babaeng nagngangalang si Aoxy. Gawin niyo ang lahat para maibalik siya ng ligtas. Naiintindihan. Si Aoxy. Makakahanap kita. Nanay, Roof Eng. Anong nangyari? may babae doon. Binibini, ni. Ayos ka lang. Binibini, ni. Anong nangyari sa'yo? 8. Nasaan magulang mo? Saan itong lugar? Di ko maalala. Wala akong maalala. Nansing. Nabalitaan ko kapatid mo. Nakapasok sa Hawks Academy. Pinaka-prestihiyoso, pribadong paaralan sa bansa. Para sa batang autistic, nakakapasok ay pambihira. Si Roofing namin, magaling pero masipag pa rin. Kahit gaano kahirap, susuportahan ko pag-aaral niya. Nansing. Nanshing, tingnan mo agad, sa livestream na ito, yung batang binabaon ng kapatid mo bang si Roof Eng? Mali ito. Huwag niyong apihin kaklase. Bitawan niyo ako. Isang super rocket na regalo lang. Ipapakita ko sa inyo. Pudgy baon sa Tangangta. Uy, ang ibig kong sabihin, nakikipagkumpetensya ka sa bula. Sa hamon na ito. Grabe namang pang-insulto yon. Sige na, tulungan na kita. Okay. Ito ang hitsura ko. Ito pala ang mukha mo. Para kang maliit na bi. Sinong tinatawag mong baboy? Ibalik mo yan. Hindi. Si Aoxy, 5 taon. Nasaan ka na? Ginoong Fu. Nahanap na siya. Hindi. Si Second Young Master ang may problema. Nasa peligro siya. Ano?
Ang kapal ng mukha nitong tanggang ito. Masakit na ang kamay ko sa pananakit sa kanya. Binatang Yu. Kung magpapatuloy ito, baka may masamang mangyari. Ang kapatid ni Binata, ang honorary board member ng ating paaralan. Kung may mangyari man, ang pamilya Fu ang bahala. Anong kinakatakot ninyo? Roofing. Roofing. 8. Umuwi na tayo. Sino ang may gawa nito? Ako ang gumawa. Sino ka? Anak ka ng... Apihin mo pa kapatid ko. 8. Umuwi na tayo. Kailangan pa bang dahilan, anak sa labas? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo makakasama ka sa mga estudyanteng dekalidad? Dito sa Hawks? Sinabi ko lang, ang basura dapat nasa tambakan. Makinig ka. Hindi bobo ang kapatid ko. Deserve niya ang slot dito sa Hawks. Huwag mong apihin. HMM. Ang bango dito. Talento ba o katawan ng puhunan? Walang modo. Kuya, Sino ka ba? Para hawakan ang kapatid ni Fu Yunzo. Okay ka lang, Xiaoyu. Kapatid mo siya. Alam mo ginawa niya? Director Fu. Maliit na bagay lang. Bakit ka pagigambala? Nagbibiruan lang, magkakaklase. Principal, muntik nang mabaon. Ang kapatid ko, biruan lang ito. kuya, naglalaro lang. Kami, tingnan mo nga, nasaktan din ako. Tama, ginagatasan niya kami. Ayaw niyang Master Yu, kaya siya umatake. Totoo yan. Hindi, siya ang... Mga babaeng pera lang ang habol. Laganap dito. Ang mga tulad nila, hindi para sa Hawks. Sisira lang sa reputasyon. Paalisin nyo na. If you, huwag po kayong magalit. Si Jai Rufeng, kahit may autism siya, talagang henyo siya, napakaganda ng kanyang mga marka, at siya lang ang espesyal na estudyanteng tinanggap. Naiintindihan ko po. Ipagpaprocess ko na ang kanyang pag-alis. Punong guro. Sila naman talaga ang may kasalanan. Bakit si Rufeng ang aalis? Malapit na siyang grumaduar. Ang pamilyang Fu ang pinakamayaman. Buong Hawks ay kanila. Ang katulad ninyo ay walang laban. Maging matalino ka, humiling ka ng tawad ngayon di. Kung hindi, wala nang paaralan sa Gem City. Ang tatanggap sa kapatid mo. Kahit pinakamayamang pamilya, sa mundo ang few, hindi sila dapat maging unreasonable. Malinaw naman. Sa harap ng mga importante, anong silbi ng katwiran? Ang mukha mo at diploma ng kapatid mo. Ikaw ang pipili. Alis na tayo. Sandali. If you, ang kapatid ko, ay may autism, hindi madali para sa kanya makapasok sa Hawks. Ito lang ang pag-asa niya. Nakikiusap ako. Huwag niyo siyang paalisin. Ang nangyari kanina, kasalanan ko lahat. Naging masama ang ugali ko. Humihingi ako ng tawad sa kapatid niyo. 8. Patawad. Kung nag-apologize ka, dapat may sincerity. Lumuhod ka, mas sincere ba yan? Luluhod ako. Hiling ko lang ang awa niyo. Ipagkaloob niyo ang kapatid ko. Sandali lang. Hindi natin ito papalampasin. Nahiya ako ng todo sa kanya. Kung malaman ito ng iba, ang pamilyang Fu ay mapapahiya. Paano ako magsusorry? Lumuhod ka rito para humingi ng tawad at patatawarin kita. Hindi naman siguro ayaw ng ate mo, di ba? 8. Hein, ang sakit. Di makakapasok si Rufeng. Huwag kang luluhod. Roofing. Okay lang. Luluhod ka ba o hindi? Talaga naman. Lumuhod ka na. Sige na, bilasan mo. Lumuhod ka na nga. Lumuhod ka ngayon din. Ayaw ko. 8. 8. Nagdugo ka. 8. Uwi na tayo, para gamutin yan. Paumanhin, Young Master Few. Director Few. Yung kapatid ko naman, hindi na kailangang mag-drop, di ba? Masyadong malupit ang expulsion. Pero ang katulad niya, hindi karapat-dapat grumado, kasabay ng kapatid ko. Bigyan mo na lang probation. Deal.
Kawawang magkapatid. Astang matatapang pa rin. Padalhan mo ng imbitasyon. Libtahan ka natin sila bago grumado. Yifu, ito ang pulseras na naiwan ng pangalawa. Binata sa banyo. Lahat para sa pigi ay handa na ngayon. Naiintindihan ko. Sabihin mong magpakabait siya. Ang nangyari kahapon ay huwag nang maulit muli. Opo. Huwag kang magalit. Ang lugaw mo, kahit baboy ayaw kainin. Nito, gusto pa ng 4 na putahe. Kung ayaw mo, huwag kang kumain. Teka. Biro lang. Ang ganda ng pulseras mo. Pamana ito ng aking pamilya, na tinatawag na Erxiang Ring. Pindutin mo minsan, tutunog ito ng 2 beses. 2 lang ito sa buong mundo. Yung isa, nasa kapatid kong lalaki. Ito naman, ay ibibigay ko sa'yo. Teka, masyadong mahalaga ito. Hindi ko matatanggap. Wala rin akong maibabalik. Nakapalit nito. Natanggap ko. Eight. Pasensya ka na. Kasalanan lahat ni Rufeng. Ang sakit. Ako pa ba talagang kapatid mo? Akala mo ba nakakahiya? Ang kapatid mo. Kung hindi dahil sa iyo at kay nanay noon, namatay na sana ako sa ilalim ng bangin. Ngayong wala na si nanay, ako na ang bahala sa iyo. Sige na. Bukas na ang graduation banquet mo. Makikiusap ako kay Jiffy. Natanggalin ang record mo para makapag-graduate ka ng maayos. Ang tagal nating hindi nagkita. Tara't uminom tayo. Tungkol sa huling usapan, sinagip mo talaga kami. May utang na loob kami. Dapat talaga tayong magkumustahan. Bakit hindi ka sumasagot? Bitawan mo ako. Tumahol ka ng 1 beses, at kagatin kita. Sige na. Tigilan mo na. Pakawalan mo siya. Kaya pala may amoy ng kaimutan dito. Narito ang tindero. Hindi ka pa nasiyahan sa pagluhod? May lakas ka pang humarap? Kapatid. Ang kapatid mong lalaki. Ang suot na kadena. Mas astig kaysa dati. Ikaw. Mga punong guro mula sa Kalabang Eskwela. Nandito na. Kung ayaw mong ang kapatid mo, ay mapaalis ngayon. Master Fu. Mali ang asal ko noong nakaraan. Pakiusap, kumalma ka. Ito ang munting alay. Pagmasdan mo. Dekalidad na alak ito. 8. Pasensya na. Ang basura mong alak, di karapat-dapat panghugas ng paa. Master Fu. Pwede mo akong alipustahin kung paano mo gusto. Pero pakiusap, kausapin mo ang kapatid mo. Tungkol sa record ng kapatid ko. Sige. Eko, magpakasubsub ka. Para mas masaya. Xiaoyu. Patay na ba kayong lahat? Sino ang nagpasok sa kanila? Kuya, masama ang naging resulta dati. Inanyaya ko sila sa piging na ito para magayos. Pero gumanti sila. Hindi totoo yan. Siya ang nanguna, tinulak muna niya ang kapatid ko. Tapos, mukhang kulang ang huling babala natin.
Sabihin sa lahat agad, tanggalin ang gago, at ipagbawal ang dalawang to sa Hawks ng tuluyan. Ginoong Few, pakiusap. Aminado akong nagkamali ako. Huwag niyo pong paalisin ang kapatid ko. Bayaan niyo siyang grumadua. Gagawin ko lahat. Sige. Hindi naman ako makatwiran. Kung mapapasaya mo ako, ngayon, mga nakaraang away, ay papatawarin. CJ, ano ang gagawin ko? Narinig kong, nagbebenta ka ng clay dolls. Paano kung, ikaw mismo, ang gawing clay doll? Sige. Binatang you, binatang you, binatang you. Tama na. Dapat silang matuto. O iisipin nilang, ang pamilyang Few ay madaling mabiktima. Huwag, huwag. Roofing, ituring mo pagkatapos, makakapagtapos ka. Ayaw mag-aral ni Roofing. Huwag kang sumali. Magsimula na ang laro. Tigil. Ulo, arg. Nakalusot ang isa. Isa, dalawa, Haha. Ang saya. Ano ba ng dahilan nito? Nanggugulo ka dahil bulag ako. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Tama na. Tama na. tol. Hindi pa ako tapos maglibang eh. Tapusin na natin to. Dapat perpekto ang salusalong ito. Ngayon tingnan mo ang gulo. Talagang kahiyahiya. Kayo, lumabas na kayo. Huwag na kayong magpakita sa harap ko kailanman. Huwag kang mag-alala. Hindi na namin gagawin. Linisin niyo ang lugar na ito. Magdisinfekta ng maigi. Ayaw nating kumalat ang mikrobyo. 8. Umuwi na tayo. Ginoong Yu. Parang kinakampihan ng kapatid mo ang babaeng yon. Baka may gusto siya sa kanya. Tumahimik ka. Ang basurang iyon ay hindi karapat-dapat sa kapatid ko. Pero hindi ko pa siya nakita na magalit ng ganito dahil sa babae. Noon, imposible. Sandali, may nawawala sa akin. Xiaoyu, okay. Pag nawala, bumili ka na lang ng bago. Kuya, yung double ring bracelet yon. Pamana pa yan ng magulang natin. Ano pang hinihintay mo? Magsimula ka ng maghanap. Dalawa lang ang nakausap ng binata. Sila ang magnanakaw sigurado. Eksakto. Sila lang naman ang nandito. Sino gagawa ng ganyan? Kuya, tigil na sa paghahanap. Siya talaga ang kumuha. Pakawalan mo ang kapatid ko. Hindi magnanakaw ang kapatid ko. Roofing. Aamin ba ang magnanakaw? Naalala ko na. Nung nalaglag ako sa tubig kanina, ikaw ang kumuha nito sa akin. Kaya pala may narinig ako. Tunog ng double ring sa kanya. Ginoong Few. Mahirap kami pero may dignidad. Mamatay na lang ako sagot kaysa magnakaw. Kung napakahalaga pala nito. Bakit mo nawala? Sino ka para magsermon sakit? CJ, kung sigurado ka talaga. Silipin natin ang mga ito. Nag-drop out ako. Pakawalan mo ang kapatid ko. Roofing. Tumayo ka ngayon. Walang kwenta ang pag-drop out mo sa akin. Ang pulseras na yan ay buhay ko. Dapat nating imbestigahin ito ng husto. Yi Few. Labag sa batas ang paghalugho. Wala kaming ninakaw. Mga gwardya. Pakawalan mo ako. Hindi ako nagnakaw sa Huwag niyong gawin ito. Palayain niyo ang kapatid ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Xiaoyu, mag-ingat ka. Eight. Roofing. Bakit ang pabaya mo? 8. Nahanap na ang pulse heiress. Kuya, salamat sa tulong mo kanina. Pinagtangkaan nila akong patayin. Hindi tayo pwedeng pumayag dito. Tama na. Hindi pa ba tayo napahiya ng husto? Dalhin niyo sila sa ospital. Hindi na kailangan, Yi Few. Ang mga katulad naming mababang uri.
Hindi karapat-dapat sa sasakyan. Kami na ang aalis. Ano nang ginagawa mo? Pasyente siya. Napag-iiwanan ka na sa bayad sa ospital. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Sinusubukan kong kumita ng pera. Bigyan mo ako ng konting panahon. Pwede ba iyon? Hospital ito, hindi kawang gawa. Bumalik ka kapag may pera ka na. Ano ng problema? Ikaw pala. Ano nang balak mo? Gumagawa ako ng paper crane. Paper crane? Nabasa ko sa libro na, kapag gumawa ka ng 1,000 paper crane, pwede kang humili. Gusto kong subukan. Sana gumaling ang mata mo. Nag-aalala ka sa akin. Hindi ganon. Natatakot lang ako baka hindi gumaling mata. Magpapatuloy ka sa pag-istambay sa bahay namin. Nagkakamali lang. Anong number na ng crane ko? Nabunggo mo lahat. Ano na iniisip mo? Si Xiaoxi ay ulila. Si Jinansing ay may kapatid na lalaki. Paano sila magiging isang tao? Presidente Fu. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, huwag mo na kaming pahiyain pa. Tungkol sa kapatid mo. May pananagutan din ako. Pwede kang magtrabaho sa pamilyang Fu. Sagot ng pamilyang Fu ang gastos sa ospital. Babawasin sa iyong sweldo. Kung hindi ka takot na mamatay siya, kalimutan mo na. Tinatanggap ko. Pupunta ako. Yun, Joe. Dinala mo ako rito bilang kasambahay. Nang malaman mong ulila ako, pinagmalasakitan mo pa rin ako. Paano ito hindi maituturing na pagmamahal? Binibining sisi. Binibining sisi. Hindi ba't napagkasunduan na bawal pumasok dito? May babaeng dinala si Director Fu. Kailangan niyang makausap ka. Babae. Tingnan natin. Maligayang pag-uwi, Director Fu. Si Jinansing ito. Magiging kasama niyo siya sa trabaho. At, nasugatan ang kamay niya. Alagaan niyo siya. Alagaan siya. Hindi pa nakaranas si Director ng pag-aalagang ganito sa amin. Kahit gaano man kabait, hindi mapapantayan si Binibining Sisi. Parang asawa na ng bahay si Binibining Sisi. Pero iba ang tingin ni Director Fu kay Jinansi. Halatang halata. Pumalit kaya siya kay Binibining Sisi. Balik sa trabaho ang lahat. Galawan. Opo. Kayong dalawa. Samahan siya sa tirahan. Pumalit sa akin. Tingnan natin kung gaano kitatagal yang mahina mong katawan mabubuhay dito. Sige, magsimula tayo sa paglilinis ng silid-aralan. Mataas ang pamantayan ni Director Fu. Maging masinop at maingat, linisin ang bawat sulok. Naiintindihan ko.
Director Fu, nakabalik na kayo. Nasaan si Jinangsing? May nakakita ba kay Nanxing? Parang nakita ko siya, papunta sa silid-aralan. Ano? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ito pala ang hitsura mo, para kang maliit na baboy. Sino ang tinatawag mong baboy? Ibigay mo sa akin. Ako. Ginoong Fu, ang larwang putik mo. Ginoong Fu, paumanhin po. Hindi ko sinasadya yon. Bigyan niyo po ako ng laro ang puti. Kaya kong ayusin. Ang marumi mong kamay ay di karapat dapat humawak ng gamit ko. Sino nang nagpasok sa'yo rito? Ano? Sinong nagpahintulot sa iyong pumasok dito? Kanina pa siya. Nanxing, alam mo ba kung gaano kahalaga ang larawang yon kay Ginoong Fu? Ang walang kwentang buhay mo ay di kayang pantayan ng halaga nito. Mukhang nahihibang na ako. Nang papasupin kitang hamak, iimpak mo na gamit mo't umalis. Tungkol sa kapatid mo, sisiguraduhin kong lahat ng ospital. Sa Jiangcheng ay di siya pagalingin. Kung hindi, pawawasakin ko ang mga ospital dito. Ginoong Fu, nakikiusap ako. Ang kapatid ko po'y nasa mahalagang yugto ng paggalit. Di dapat itigil ang paggamot niya. Umalis ka na. Anong problema, kuya? Bakit galit na galit ka ng maaga? Gaga ka talaga. Bakit nandito siya? Mabait na inampun siya ni Presidente Fu. Pero pumasok siya sa pag-aaralan at sinira ang mamahaling estatwa nitong putik. Presidente Fu, pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Gagawin ko kahit anong Huwag lang putulin ang paggamot ng kapatid ko. Tama siya, kuya. Malaking pagkakamali ang nagawa niya. Hindi tama ang palayain siya nang walang parusa. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay, kailangan ng tagalinis ng mga Cob-Eta. Siya na ang pagawin natin. Bantayan ko siya para hindi na pumasok sa pag-aaralan. CJ, natuto ka ng maging responsable. Para sa'yo, isang mali pa lang. Ikaw at kapatid mo, alam nyo ang kahinat na. Lumabas ka. Kuya, yung babae na nagligtas sa'yo noon, may balita na ba? Tumawag si Lian na may natagpo ang natitirang CCTV footage. Baka mahanap natin pag naayos. Kuya, ang tagal na noon. Paano kung may asawa na siya, o wala na talaga? Mabait naman si Ate Sisi sa'yo. Tama na. Huwag mo nang ulitin yan. Sige na, sige. Hinto na ako. Magtrabaho ka. Si Aoxy, hahanapin kita. Pangako ko ito. Dito pala napunta ang bracelet ko. Nandito pala sa buong panahon. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Hindi kita ginalit. Nanxing, impyerno ka. Akala mo hindi ko mapapansin. Mga katusuhan mong yan. Gamit yang tandang kapatid mo para planuhan ang pamilya Fu para lang makuha si Yunjo. Nandito ako para at kumita para sa paggamot ng kapatid ko. Aayaw pa. Dalhin ang ebidensya. Ito ang mga gamit mo sa Black Magic, di ba? Hindi ko yan kilala. Bakit hindi mo? Ipakita sa akin. Anong ginagawa nyo? Makinig kang mabuti. Nasa estado ka ng mga hindi ka natatakot kay Panginoong Si Sisi ang magiging may bahay dito. Dinidisiplina lang namin ang utusan. Ang tunay na may-ari, yang rebultong lupa, na mahal niya, walang dapat humawak. Ang taong tunay niyang minahal, ay ibang tao. Tumahimik ka.
Patay na ang babaeng yun. Lilinawin ko. Ako ang mananatili sa kanya. HMPH. Kung gusto mong makuha si Yun, gagawin kitang perpekto. Ano sa tingin mo? Lumayo kayo. Huwag kayong lapit. Pigilan siya. Ano nang ginagawa nyo? Array. Titingnan ko ang mukha mo. Kailangan ng konting ayos. Ha ha ha. HCC, yung kabilang pisngi, kailangan pantayin para magkapareho, di ba? Tama nga. Naayos din. Sir Fu, naayos ang CCTV footage. Bilisan mo, tingnan mo. Ilang hampas lang, himatay na siya. Nakakasawang katangahan. HCC, baka dapat tumigil tayo. Kung may mangyari man, walang sasalo ng responsibilidad. Anong kaba-kaba? Ang buhay ng basura ay matigas. Hindi pa ba kayo nakakaalam? Tama nga, nandito si Ate Sisi. Ano pa ang ikakatakot? Makinig kayong lahat. Magkakasama na tayo rito. Iisang bangka tayong lahat. Tigil na sa mga salitang panghina ng loob. Opo. Ang figurang luwad na sinabi mo, pagkatapos ng ukit, kailangan patuyuin, di ba? Pero tayo, walang pantuyo. Anong gagawin? Uling, noong nag-host si Second Young Master ng inihaw sa labas, may natirang uling. Astig. Ha ha ha. Tigil na sa pagtayo dyan. Kunin mo na. Agad po. Dito nga. Jinangsing. Baka siya, yung babaeng nagligtas sa'yo. Imbestigahan. Hanapin lahat ng datos sa kanya. Ngayon di. Sisi, ang kasama ang ginagawa mo. Magkakaroon ng ganti. Tingnan natin kung aabot ang buhay mong miserable. Umaasa sa pagkatalo ko. Sino pa ba ang magmamalasakit sa walang kwentang buhay na ito? Si Auxi. Si Auxi. Ji-Fu. Ang kamay mo. Sino ang nag-utos na ganito ang trato mo sa kanya? Magsalita ka. Huwag mong sabihin dahil lang sa maliliit na away. Ninyong mga babae, paano mo nagawang saktan siya? Hindi. Hindi totoo yan. Akala ko pumasok sa silid-aralan mo at sinira ang mga gamit mo bilang punong tagapangasiwa. Nais kong turuan siya ng leksyon. Tama po, Ji-Fu. Si Sisi, bilang punong tagapangasiwa, nais lamang niyang tulungan kayo. Punong tagapangasiwa, siya'y isang tagapag-alaga lang sa angkan view. Bakit mo inakala na mas mataas ka sa kanila? Hindi, Yunjo, hindi. Inuwi mo ako. Dahil mahal mo ako. Hindi mo ako patitirahin kung hindi. Mahal kita. Narito ka dahil ang minamahal ko ay ulila rin. Naawa ako sa'yo. Akala mo ba karapat dapat ka sa pagmamahal ko? Hindi. Imposible. Yunjo, go. Si Jinansing siguro ang mangkukulam na bumigani sa'yo. Yunjo, go. Mahal mo ako. Mga gwardya, palayasin ang ahas na ito. Huwag. Yunjo, pakiusap. Nagkamali ako. Yunjo, nakikiusap ako. Pahintulutang manatili sa tabi. Hindi ko na uulitin. Ang mukha ko. Kayong dalawa ay kagaya ni Liu Sisi. Lumubod at sampalin ang isa't isa. Hanggang magising si Nangsing. Kung tatakas kayo, magiging katulad kayo niya. Ji-Fu. Yunsao.
Ito ang pamanang alahas ng aming angkan. Kambal na tunog ang tawag dito. Isang tunog, dalawang sagot ang maririnig. Sino ka? Huwag. Buhay pa ako. Director Fu. Bakit ka narito? Ipinadala ako para dito. Ito ay, nasugatan ka. Basta ligtas ka. Inatasan ko na sila. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Mga sugat mo, malalapat na ng tuluyan. Dagdag pa rito. Liu Sisi. Paalisin sa palasyo. Mula ngayon sa tahanang ito, walang mga api sa'yo. Director Fu. Anong balak mo ngayon? Si Aoxi. Ako si Yon Zhao. Tingnan mo ito. 5 taon na ang nakalipas, nasugatan ko ang mata ko. Iniligtas mo ako. Dito mismo. Sa botika sa tapat ng upahang bahay. Ibinili mo ako noon ng disinfektante at mga bendahe. Fu. Hindi mo kailangang siya sa atin ako ng ganito. Babawin ko ang mga gastusin sa pagamutan na utang. Hindi ko pababayaan ang tungkulin ko sa kumpanya ng pamilyang Fu. Nagkamali ba ako sa pagkakakilala sa kanya? O nagagalit siya sa akin? At ayaw niyang aminin na Oras na para palitan ang bendahe. Ang mga kapamilya ay dapat lumabas muna. Ito ang mga bagay na naiwan mo sa operating. Narinig ko ba talaga yon? Hoy, asawa mo ba yung kanina? Hindi. E di nanliligaw siya sa'yo. Sabi ng doktor, malubha ang paso sa kamay niya. Nang iligtas ka niya, siguraduhin mong paalalahanan siya na maglapat ng gamot ng maayos. Baka kasi magka-impeksyon. Kaya hindi pala panaginip. Siya pala ang nagligtas sa akin. Gumanda na mukha mo. Alahinan. Lunas ito mula sa amin. Pampalakas ng resistensya. Pang-iwas sa impeksyon. Hayaan mo na lang dyan. Kaya ko na to. Madalas masugatan kapatid kong lalaki. Ako ang laging nag-aalaga. Lalo't ikaw ang nasugatan sa pagsagip. Tapos na. Salamat. Herbal lugaw. Itong medicinal lugaw, huwag mong inumin lahat ng sabay. Yung lasa. Kung ayaw mo sa lasa, huwag kainin. Kung hindi mo gusto ang lasa, tigil mo na pag... Sino ka talaga? Ako si Jinansi. Ginoong Fu, unahin niyo na po ako. Sino ang nagturo sa'yo ng pagluluto ng lugaw na ito? Matagal ko nang alam itong loot, resiping pampamilya mula sa amin. Nakatanggap ka ba ng pulseras na jade noon? Pulseras? Yung, Anong ginagawa mo? maari ka nang umalis. Kuya, huwag mo sabihing nagkagusto ka na sa babaeng mapagsamantala. Xiaoyu, bantayan mo ang pananalita mo. Bakit mo pinaalis si Sisi? Si Liu CCI. Mga bagay na pangmatanda ay wala sa saklaw mo. Kuya, tapos na ako sa kolehiyo. Hindi na ako bata. Naiinip na ako. Alisin mo na si Jinan Xing para sa akin. Tama na. Sige, kung hindi mo gagawin, ako na ang bahala. Huling babala. Huwag mo siyang galawin. Sige.
Sa lahat ng taon, hindi mo pa ako sinigawan. Kayo lahat ng babae ang may kasalanan. Ji Nanxing, Ji Rufeng. Magdudusa kayo. Nancy, gising na ang kapatid mo. Talaga? Totoong totoo. Hoy. Nandyan siya sa labas. Dinayo siya ng mga kaklase para makalabas. Ano? Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Pakawalan mo na ako. Bakit ayaw pumasok nitong bola? Ayos lang yan, binibining you. Subukan mo ulit. Sige, isa pa, Ginoong Fu. Isa pang pagsubok, Ginoong Fu. Roofing. Pakawalan niyo siya. Roofing. 8. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. 8. Masakit ba? Hindi naman. Ang sweet naman ng pagmamahalan ninyong magkapatid. Sobrang entertaining nitong palabas. Pero, dapat manatili kayo. Mga basura, sa ilalim ng lupa. Bakit mo ginaganyak ang kapatid ko? Hindi ko siya giniganyak. Nilalagyan ko lang siya ng gamot. Nagsisinungaling ka. 8. Mukhang, kailangan mong turuan ng leksyon. Kuya, bakit ka nandito? Kuya, pinag-awayan mo ako dahil sa 2 hampas lupa. Ikaw ang may kasalanan. Sa sitwasyong ito, humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka. Gusto mo mag-sorry ako sa kanila? Sa ibabaw ng bangkay ko. Umalis na tayo. Sobra ko siyang pinalaki. Tungkol sa nangyari kanina, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Pakawalan ang kapatid ko. Ate, umatras ka. Delikado siya. Nanxing, ako. And phew, aalis na kami. Kakagising lang ng kapatid ko at kailangan magpahinga. Umuwi na. Uwi na tayo. Ginoo. Bakit ka lasing na lasing? Ano nangyari sa labi mo? Wala kang pakialam. Bakit ka nandito? Dala ko ang mga dokumento para kay Mr. Fu. Wala dito ang kapatid ko. Ibigay mo. Sa akin ngayon. Bakit iniimbestigahan ng kapatid ko ang relasyon nilang magkapatid? Mga dating naninirahan sa Fengyi District, Jiangcheng. Baka, siya na yung babae na hinahanap niya? Hindi. Ji Nanxing. Basurang tulad mo na naglulublab sa putik. Ang manggahas na kumapit sa kapatid ko, hindi kita papayagan. Show you. Pinapadala ka ni Assistant Lee ng gamit. Show you. Ano man ang mangyari. Mali ang pagsaktan kita kahapon. Ako. Ang ginawa ko kahapon ay sobrang pagkakamali. Hindi na mauulit yon. Magpakalalaki ka naman. Kuya. Babalik na ako sa trabaho mo.
Pagnanakaw. Kalaswaan. Paano nangyari ito? Para sa ikabubuti mo ito. Hindi karapat-dapat sa'yo ang babaeng yot. Ngayon, oras nang alisin siya. HMP. Ito ang pamana ng pamilya namin. Tinatawag na singsing na Erxiang. Tumutulog ito ng 2 beses. Panaginip ba o totoo? Sino naman iyong lalaki? Jinansing, ano ba ang inaantay mo? Tumayo ka't magtrabaho na. Susunod na. Hindi ko ba itinabi na itong pulsera? Bakit nandito ito? Di bale, ibabalik ko na lang. Hoy! Wala kang takas ngayon. Paumanhin po, Ginoong Few. Lilinisin ko puro. Mga gwardiya, hulihin ang magnanakaw na to. Ako. Anong magnanakaw? Anong ninakaw ko? Kuya, siya ang magnanakaw. Ninakaw niya ang pulsera ko. Anong pulsera? Binatang Few, hindi ba't nahuli na ang pulsera mo? Ilang beses mo pa ako pagbintangan bago ka masiyahan? May video evidence. Hanggang kailan ka magpapanggap? Lantaran ka ng magnanakaw. Malamang ikaw din nung nakaraan. HMP. Hindi lang. Kita na huli noon. Naawa ako. Pinasok ka pa sa mansyon ng Few. Akala ko, gagamitin mo pa si kuya sa pangungupit mo. Hindi ako yon. Hindi ko ginawa to. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Paano ako naging ganito katanga? Basura kang tulad mo. Magpapantay kay ate. Ginoong Few, may malaking pagkakamali. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa to. Tao, kunin ang gamit niya. Halughugin niyo. Ano ito? Akin yan. Nahanap ko na. Sabi ko nga ninakaw niya ang pulsera. Pulsera ko ito. Jinangsing. Ang pulseras na ito ay mana ng aming pamilyang Few. Niloloko mo ba ako, Tuyunzo? Hindi ako nagsisinungaling. Ang pulseras na ito ay laging nasa pulso ko. Sabi ko huwag papapasukin ang basura sa ating tahanan. Ikaw ang nagpumilit dalhin siya. Ngayon tingnan mo ang nangyari. Kung hindi ko nahuli agad, ang pulseras na ito ay matagal nang nawala. Dalhin niyo siya. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa bilangguan. Ginoong Few. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng kapatid ko, Lenny. Na pala. May kapatid ka pala. Ipagutos mo. Paalisin ang tangang kapatid niya sa ospital. Kung may ospital magpakupop sa kanya. Kalaban nila ang pamilyang Few. Nauunawaan ko. Ginoong Few. Pakiusap. Nakikiusap ako. Kapag umalis siya sa ospital, siguradong mamamatay siya. Ginoong Few. Wag naman po. Dapat alam ko na. Hindi ka kailanman magiging katulad niya. Hindi ka katumbas ng isang hibla ng buhok niya. Hilahin niyo siya palabas. Hindi. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa mo? Hindi ko ninakaw iyon. May pulsera talaga ako. Nabasa ko sa libro na, kapag 1,000 paper crane ang tiniklop, matutupad ang hiling. Susubukan ko ito. Nais kong gumaling na ang iyong mga mata. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang pahirapan. Kuya,
Paano mo nagawa ito? Pinalayas mo lang siya? Bakit ka maawin sa kanya? Tama na, Xiaoyu. Kung malaman ito, sasabihin inaapi ng pamilya Fu. Ang mga walang kalaban-laban. Hindi na naman natin siya makikita. Tapusin na natin ito. Jinanshi. Hindi magtatagal ang swerte mo. May utang ka sa akin, at babayaran mo ito ng libo-libong beses, milyon-milyon pa. Ha 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 ha. Kumusta na ang bunso kong kapatid? Lumala ang kalagayan ng kapatid mo. Paano ito nangyari? Hindi ba matagumpay ang huling operasyon? Ayon sa CScan, ang ulo ni Ji Rufeng ay muling nasaktan kamakailan. Magmadali ka at mag-ipon ng 1 milyon. Maghanda para sa operasyon. Isa milyon lang, ang makakapagligtas sa kapatid ko. Pero saan ako makakahanap ng 1 milyon na ito? Kailangan mo ng pera, miss. Gusto mong subukan ito? Narito ang address namin. Tumambay ka lang sa mga bisita, uminom at may mga client na napakabait. 300 ni na tip sa isang gabi. Pasensya na. Hindi ako umiinom. Teka, huwag ka munang tumanggi. Malubha na ang kalagayan ng kapatid mo. Pag-isipan mong mabuti. Alam kong darating ka. Kaya, nakahanap ako ng malaking kliyente para sa'yo ngayon. Ang ginoong ito, siya ang pinakatanyag na real estate tycoon sa Jiangxi. Si Ginoong Qian, siguraduhing maaliw siya ngayong gabi. Ang bayad sa operasyon ng kapatid mo. Ako ang sasagot. Salamat, Sister Ho. Ay. CJ. Pasok kayo. Ginoong Qian. Oh. Baguhan ha. Kakarating lang ngayon, diretso namin siya dinala sa'yo, di ba? Lahat kayo, lumabas. Sige na. Sister Hong. Sabi mo iinom lang. Inuman lang to. Paghawak sa baywang habang umiinom. Normal lang yun, di ba? Hindi ko kaya to. Aalis na ako, Sister Ho. Sa teritoryo ko, wala kang pupuntahan. Illegal ito. Tatawag ako ng pulis. Tawagan mo. Tignan natin kung may lakas ka na umalis dito. Salamat, Ginoong Qian. Ha. Oh, Ginoong Fiu. Anong nadala sa inyo rito? Nandito ako para kay Fu Xiaoyu. Nakarating na ba si Binatang Fiu? Punong-puno kami ng bisita ngayon. Samahan ko kayo sa cafe. Tulong. Anong problema, Ginoong Fu? Wala lang. Nagkamali lang yata ako ng narinig. Tatakas ka. Ha. Ginoong Qian, nakikiusap ako. May sakit ng malala ang kapatid ko. Pakawalan niyo na ako. Ito naman, Hija. Bakit hindi mo muna alagaan ang kahabag-haba kung kapatid na nagugutom? Aray, Ha.
Gago, inang ina. Huwag mong kainin kung nakakadiri. Tigilan mo na yung pag-inom. Buisit. Naalala ko na naman siya. Wala pa ring senyales? Sandali. Pagandahin ang kalidad ng footage. Ang twin resonance ring. Nag-aabang ka na sa kapalaran mo. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Walang taka sa pagkakamay ni Kiande, babae na hindi ko makukuha. Si Oxy. Nangahas kang paluin ako, hindi ka alis sa Jiancheng ng buhay. Ako si Fu Yunzao. Fu. Aray. Fu, walang galit sa atin. Bakit mo ako binubugbog? Tigil na po, Fu. Huwag niyo po akong paluin. Hinawakan mo ang babae ni Fu Yunzao. Fu, kung alam kong sayo siya, hindi ko sana lalapitan, kahit daang buhay pa ang meron ako. Ang lugar na ito ay hindi naligtas. Anong problema, Jifu? Si Xiaoxi talaga ito. Imbestigahan lahat ng dumaan dito ngayong araw. Sekahin ang mga G at edad nila. Hanapin lahat ng tumugma. May nakakakita sa taas. Bumalik na siya sa wakas. Si Oxy. 5 taon. Nahanap na kita. Hala. Hindi ko ito in-order. May babaeng nagpadala nito. Teka, hindi. Ayos ka lang. Okay ka pa ba? Yunjo, ayos ka pa ba? Si Oxy. Ikaw nga ba talaga si Oxy? Ako nga to. Si Oxy. Ikaw na nga ba talaga si Oxy? Sa 5 taon. Hinahanap kita saan man. Nasaan ka na? Talaga nga ba? Subukan nga kita. Ano ba talaga nangyari sa atin? Hindi mo naman nakalimutan lahat. Siyempre naalala ko. 5 taon na ang nakalipas. Tinugis ako ng mga kaaway. Nasaktan ang mga mata ko. Inuwi mo ako. Binandahi ang sugat ko. Sabay tayong gumawa ng luwad. Mga figurines na luwad. Talagang. Nasasabik ako sa'yo. Yunjo. Hayaan mong ako na ang siya. Doktor, kumusta na ang kapatid ko? Stable na ang kanyang kondisyon, ngunit kailangan ng agarang treatment. Kung hindi makakapag-ipon ng pera para sa operasyon, mas mabuting itigil na ang treatment. Huwag tayong susuko. Doktor, huwag po tayong susuko. Daan-daang pasyente ang dinadala rito. Hindi ko kayang iligtas lahat. Kailangan mong humanap ng ibang paraan.
Doktor. Doktor. Pakiusap, nakikiusap. Iligtas mo ang kapatid ko. Salamat. Bakit ang mga tao rito walang puso? Kunin mo muna ito. Pandagdag sa pangangailangan. At ikaw ay. Ako si MS, Ruan. Tawagin niyo na lang akong Xiaoxi. Pero, Kung nakakahiya man sa'yo, pwede mo namang ibalik pag may time. Sigurado ka bang si Hongji ay kay Xiaoxi dito sa ospital? Oo, dito mismo. sandali lang. Yunjo, matagal kitang hinanap. Sobrang nami-miss na kita. Ako rin. Xiaoxi, saan ka napunta nitong 5 taon? Nagtatago ako sa mga tao, humahabol sa iyo. Nahulog ako sa bangin nang hindi sinasadya. Inilipat ako ng mabuting tao sa ospital. Matagal akong nasa coma. Nang bumalik ako sa wakas, wala ka na roon. Kasalanan ko lahat ito. Marami kang tiniis dahil sa akin. Hindi ko dapat. Pinagharap mo sila noon. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi kita pahihirapan muli. Pagkatapos kong ayusin ang mga negosyo, sasabihin ko sa buong mundo na ikaw ang nobya ni Fu Yunzhou. Masayang masaya ako at nakita kita. Huwag na tayong maghiwalay muli. Sige. CJ, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Kuya, narinig kong hinanap mo ako sa Juice Club. Ikaw siguro si Xiaoyu. Gwapong-gwapo gaya ng sinabi ng kapatid mo. Sino ka? Siya si Ruanxi. Ang babaeng nagligtas sa akin noon. Hindi ba si Jinan Xing ang nagligtas sa'yo? Ano, Xiaoyu? Anong ibig mong sabihin kanina? Hehe. Biro lang, tol. Ikaw siguro si Ate Xiaoxi. Kaya pala parang kilala kita. Sabi ng kapatid mo mahilig ka sa laro. Ito pinakabagong model. Nako, Xiaoxi, paano mo nalaman gusto ko to? Bagay na bagay kang maging hipag sa hinaharap. Tama na ang pambobola. Sundan mo ako. Salamat, hipag. Ang kwartong ito, pinaglinis ko na. Mga damit, bag at sapatos na to, pinakabago ngayong season. Pagsisihan ko ang pagkukulang ko. Babawi ako sa'yo. Yunjo, ikaw lang ang kailangan ko. Ay. Jinan Shi. Ang daming hirap na dulot mo sa akin. Doble ang babayaran mo. Magsimula tayo sa taong pinakamahal mo. Hey Nancy. Muli sa iyong part-time trabaho. Aya, Rufeng ay nabawi ng maayos. Kailangan kong kumita ng higit pa para sa kanyang mga supplement. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Huwag mong banggitin ito. Pumunta tayo. Pumasok. Maghintay, sino ka? Rufeng.
Nurse Liu. Ano ang mali? Nansing. Ang iyong kapatid na lalaki ay kinuha ng mga thugs. Alam ko kung sino kinuha siya. Pupunta ako sa kanila ngayon. Huwag gumawa. Nansing Jai. Anong ginagawa mo rito? Anong gusto mo? Nasaan ang kapatid ko? Hindi ko alam kung nasaan siya. Ilapag mo muna ang kutsilyo. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kumpirmado ng ospital. Mga lalaking nakaitim ang kumuha sa kapatid ko. Bukod sa pamilya Fu ninyo. Sino pa ang may kakayahang kumuha sa kanya? Sinusumpa ko sa'yo. Ang bagay na ito ay hindi gawa ng aking pamilyang Fu. Ilapag mo muna ang kutsilyo. Sabihin mo ang mga hiling mo. Humiling ka ng anumang gusto mo. Wala akong hihilingin. Ibalik mo lang ang kapatid ko. Nakaalis na kami. Bakit ninyo kami hinahabol? Ano ang tunay na dahilan? Hindi. Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo. Huling beses ko nasasabihin. Isuko mo ang kapatid ko o papatayin kita. Huwag. Nanxing. Ikaw pa. Nanxing. Ikaw pala. Arf arf. Papakawalan mo ako. Ibalik mo na ang kapatid ko. Babae lang siya. Paano ka naging ganito kabangis? Magkakilala ba kayo? Nagkita kami sa ospital noon. Kailangan ng kapatid niya ng pampagamot kaya pinautang ko sila. Matapos ang lahat ng taon, mabait ka pa rin. Pero pakiramdam ko, ang babaeng ito ay hindi totoo ang itsura. Mali ang hinala mo. Hindi ganyan si Nanxing. Pakawalan mo siya. Nanxing, ayos ka lang ba? Huminahon ka, Nanxing. Sinasabi ko sa'yo, ang sitwasyon ng kapatid mo ay walang kinalaman sa pamilya Fu. Yunjo, tulungan natin siya. Matalik kong kaibigan si Nanxing. Xiaoxi. Yunjo, kung di ka tutulong, ako na ang gagawa. CJ. Tutulong ako. Nanxing, manatili ka sa akin sa mga susunod na araw. Hindi na kailangan. Uwi na ako. Tara na, Nanxing, samahan mo ako. Bago lang ako sa Jiangcheng at ikaw lang ang kilala ko rito. Manatili ka sa akin. Makakaalam ka agad sa balita tungkol sa kapatid mo, di ba? Salamat. Ji Nanxing, maghanda ka sa impyerno mo. Pipilitin kong ang minamahal mo. Ang maghatid sa'yo doon. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Labas ka. Xiaoyu, huwag kang ganyan. Kaibigan ko si Nanxing. Kuya, bakit siya nandito? Tara na. Handa na ang hapunan. Maupo ka. Nanxing, sumama ka sa amin. Xiaoyu, anong problema? Ang lugaw. May pulbos ng mani dito. Imposible yan. May allergy kayo ni Xiaoxi sa mani. Wala kaming mani sa bahay. Sinubukan niya akong lasunin. Bakit mo ginawa ito? Alam mo bang pwedeng ikamatay ito sa kanya? Nanxing, paano ka naging padalos-dalos? Hindi kinuha ni Xiaoyu ang kapatid mo. Nangako si Yunjo na hahanapin siya. Hindi ako iyon. May allergy din ako sa mani. Bakit ko siya ilalagay sa panganib? Ganoon ba? Tama na, Yunjo. Dalhin natin si Xiaoyu sa ospital. Jaina Xing. Manalangin kang gumaling si Xiaoyu. Kung hindi, magbabayad ka para dito. Tulungan mo ako.
Saan ito? Bakit pamilyar ito? Pasensya na. Hindi ko alam na may durog na mani pala ang sesame paste. Kaya grabe ang allergy reaction mo. Hindi mo naman nakita. Paano kita masisisi? Kapatid ko rin ay allergic sa mani. Palagi naman akong maingat. Hindi ko alam kung bakit ngayon. Medyo kasalanan mo rin naman. Ikaw naman kasi ang laging tawag sa akin na liit na ba. Ngayon mukha na talaga akong baboy. Pag gumaling na ang mata ko, maghahanap ako ng mag-aalis ng lahat ng mani sa mundo. Buti na lang panaginip lang. Gising ka na. Alam mo ba kung gaano kalala ang allergy reaction mo? Muntik ka nang mamatay. Maingat ka naman lagi. Ano nang nangyari ngayon? Nga pala. Nakita na ba si Rufe? Nasa akin ang kapatid mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa warehouse A8 Pier. Buti na lang, hindi malala. Ayon sa doktor, makakalabas ka na sa ilang araw. Buti hindi mo na inom. Kakahanap ko lang sa'yo. Kung may nangyari sa'yo. Kuya, pwede bang itabi muna ang lambingan? Ako yung nakahiga sa ospital. Ngayon Tama si Xiaoyu, ang delikadong tao. Di dapat manatili sa pamilya. Pero, Xiaoxi, masyado kang mabait. Si Jinanxing ay walang puso. Di karapat-dapat sa kabaitan mo. Ngayon ako. Bukas, baka sino naman ang pagtripan niya. Tama talaga si Xiaoyu. Pag uwi ko, paalisin ko na siya sa pamilya. HMM. Ha ha ha. 2 taong nagmamahalan ngayon naglalaban na. Nagpapahirapan, abangan natin to. Gusto ko to. Pupunta na ako dyan. Rufe. Ate, andito ka na pala. Sino ka? Nasaan ang kapatid ko? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero alam kong may gustong pumatay sa'yo. Ngayon, mamamatay ka na. Ay. Sia Oxy, bakit ka nandito? Jinanxing, mabuti ang trato niya sa'yo. Bakit mo siya sinaktan? Hindi ko talaga maintindihan. Paano umabot sa ganito? Kung hindi dahil sa'yo, nasa ospital kaya siya ngayon. Jinanxing. 5 taon ko siyang hinanap. Sa nakaraang buhay ko, anong kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mong saktan? Lahat ng mahalaga sa akin. Talagang hindi ko alam kung bakit. Ganito ang nangyari. May tumawag sa akin kaninang umaga para tingnan ang kalagayan ng kapatid ko. Pagkatapos may gustong pumatay sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit si Ruanxi ang napunta roon sa simula pa lang. Jinanxing. Akala mo ba tanga? Ikaw ang nag-udyok sa kanya na pumunta roon. Hindi ko ipinadala yun.
Talagang hindi ako yon. Ako rin tinawag na pumunta roon ngayon. Tingnan mo, Aray, nagpapanggap na tanga at kahabag-habag. May papel bang hindi mo kayang gampanan? totoo ito. Mula ngayon, wala nang salita mo, ang paniniwalaan ko pa. Tutulungan kitang hanapin kapatid. Ang hirap na tiniis ni Xiaoxi ngayon. Ipadarama ko sa inyong magkapatid ang bawat kirot na naranasan niya. Yunjo. Yunjo. Narito ako, Xiaoxi, narito ako. Nasaan si Nanxing? Xiaoxi, Huwag kang lalapit. Xiaoxi, pakinggan mo ako. Yunjo. Huwag mo siyang paalabin. Hindi mo naunawaan, Xiaoxi. Umalis ka. Yun Sao, hindi mo pa nakikilala ang tunay na ako. Dapat kang mabuhay. Kapag nagkita tayo muli. Ikaw naman ang magiging tanod ko. Huwag. Xiaoxi, huwag. Fu Yun Sao. Nagkakilala na ba tayo noon? Ginoong Fiu. Ang mga mata ni Ginang Ruat ay maaaring hindi na maaaring mailigtas. Magpaliwanag kang mabuti. Anong ibig mong sabihin na hindi maaaring mailigtas? Yunjo. Mawawalan na ba ako ng paningit? Bakit? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, para lang matagpuan ka. Bakit ganito? Kasakit ang tadhana sa akin. Xiaoxi, huminahon ka. Narito na ako. Hindi kita pababayaang magdusa ng karagdagang hirap. Jinanxing. Paano mo? Sa kabila ng ginawa ko, pagpapagamot sa kapatid mo, pagtulong sa paghahanap sa kanya, bakit mo ito ginawa sa akin? Xiaoxi, Paano? pasensya na. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Xiaoxi, Xiaoxi, Ginoong Fu. Malubha ang pinsala sa mga mata ni Ginang Ruan. Malala na ang impeksyon, kailangan niya ng corneal transplant. Kung hindi, permanente na ang pagkabulag niya. nabulag na ako dati. Hindi ko papayagan si Xiaoxi na dumanas nito, ngunit sa kasalukuyan ay wala ang ospital ng matching na donors. anong ginagawa mo? Siya ang nagpabulag kay Xiaoxi. Gamitin natin ang mga mata niya. Yi Fu, hindi ko kailanman sasadyain si Xiaoxi. May nagtuturo sa akin. Huli na ang lahat. Para sa paliwanag. Yi Fu, isipin mong mabuti. Kung gusto ko siyang saktan, bakit ko pa siya dadalhin sa ospital? Nasira ang phone ko, pero mababawi ang data, di ba? Tignan ang records. Nadala ako sa bodega para makita ang kapatid ko. Siyang tunay na salarin. Hindi. Ito na ang ating pagkakataon. Di ko ito palalampasin. Yunjo, ang sakit ng mata ko. Doktor, tulungan siya. If emergency, si E. Ruan CI, muling na impeksyon ang suga, kailangan na ng operasyon. Binulag mo si Xiaoxi, dapat kang maging bulat, at sinabi ko na. Hindi na ako maniniwala. Sa iyong kasinungalingan, mga guardia. Nakikiusap ako. Huwag mo akong gantihan. Palayasin siya. Xiaoxi. Nangako ka noon pa, na kapag nagkita tayong muli, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Hindi kita bibigyan. Buti na lang naagapan ang operasyon. Ang mga mata mo ay ligtas na. Subukan mo itong herbal na lugaw. Ang pait nito. Kahit masama ang lasa, nakakaiwas sa impeksyon, at nakapagpapagali. Ang tanga mo. Sa mundong ito, walang ganitong bagay. Anong problema? Wala. Kukunin ko ang resulta ng tests mo. Ito'y pinabili ni Assistant Lee. Yunjo, ang bait mo talaga.
Mr. Fu, hindi kinain ni MS Ruan ng pastry, di ba? Anong nangyari? Mali ang naibigay na pastry. May pulbos ng mani ito. Ano? Paano nangyari ito? Kakagaling mo lang sa operasyon. Mag-ingat ka sa impeksyon. Hindi ko naman ito makikita. Wala iyon. Narinig ko na si Ginoong Fu ay nasugatan ang mga mata 5 taon na ang nakalipas at na-ospital dito. Noon, hindi ko inakala na magiging ganoon siya katangi. Nasaktan din siya. Tama, hoy. Ito rin mismo ang kwartong ito. Kapatid, kakagaling mo lang sa operasyon. Saan ka pupunta? Maghanap. Paano mawawala ng ganun-ganun na lang ang isang buhay na tao? Walang natatanging mga marka. Mahirap subaybayan. Hindi kami tumitigil sa paghahanap. Eksakto. Ang double tone ring. Ibinigay ko sa kanya ang Erxiang ring. Ang pulseras na yon, 2 lang sa buong mundo. Maglabas ng reward notice agad. Bilisan mo. Nakuha na. Magsisimula na kaming maghanap. Erxiang ring. Tama, sabi nila ito raw ay pamana ng pamilyang Fu. May mahiwagang katangian. Isang tunog, 2 tono. Ito ang pamanang alahas ng pamilya. Tinatawag na double tone ring. Isang hampas, 2 tunog. Kaya totoo pala ang mga panaginip na iyon. Ang taong nasa mga panaginip ko ay si Fu Yunsu pala. Teka, Nansing, saan ka pupunta? Kailangan kong bawiin ang akin. Alamin kung sino talaga ako. Kung alam kong ang pagpapanggap na bulag ay magdudulot ng mga mata ni Jinan Shi bilang kabayaran, hindi ko sana tinanggap ang patalim na iyon. Paumanhin, Nanshi. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin noon. Hindi ko inakala na ipinama na pala ni Yunjo ang iyong mga mata sa akin. Ako ang nasaktan sa... Ito ang aking pagbabayad sala. Si Aoxi. Pumunta ako rito para kunin ang aking pulseras. Ang utang kong pera sa'yo, babayaran ko ng ibang paraan. Nawala sa akin ang ilang alaala at nakalimutan ang isang mahalaga. Kailangan ko ang pulseras ngayon para malaman ang katotohanan. Buiset. Bakit ngayon pa siya nagkaroon ng memorya? Kapag nagkita sila ni Yunjo, mawawalan ng saysay ang lahat ng pagod ko. Payag ka ba? Oo. Halika't kunin mo. Sa iyo talaga ang mga matang ito, pero kung hindi mo ako sasaktan, sana ba'y hindi ako nagkaganito? Kunin mo kung talagang gusto mo. Umalis ka na. Si Aoxi, ayos ka lang ba? Yunjo, ayon kay Jinan Shi, ninakaw ko ang kanyang mga mata, at pinilit akong isauli. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko sinabi ang mga iyan. Bakit ba't lagi mo kaming ginugulo? Bakit patuloy mo siyang sinasaktan? Hindi ko siya sinaktan. Ibinabalik ko lang ang nararapat na sa akin. Ang pulsera sa kanyang braso ay sa akin talaga. Ano ang sinabi mo? 5 taon na ang nakalipas. Nahulog ako sa bangin. Iniligtas ako ni Rufeng at nanay. Wala akong maalala. Mula noon, nanatili sa akin ang pulseras na ito. Ngayon naalala ko na, ikaw ang nagbigay nito sa akin. Ano ang sinabi mo? Jinan Shi, itinuring kitang kaibigan, kaya ikinwento ko sa'yo si Yunjo at ako, ipinagtapat ko ang lahat sa'yo, pero hindi ko inakala, na gagamitin mo ito laban sa amin, para magkabuwagan kami. Nasaan ang konsensya mo? Kailan? Sige, ano pang nalalaman mo? Alam mo bang gumagawa kami ng mga laryo? Sinabi ko ba sa'yo yun? Yung pagtutupi ng mga paper crane. Ang mga paper crane, alam mo rin ba yun? Wala akong naalala na sinabi ko to sa'yo. Hindi yung hindi mo naaalala, dahil hindi ko naman sinabi sa'yo talaga. Tama si Yunjo. Sinungaling ka lang. Pagsisisi kong maging tapat sa'yo, hindi mo karapat-dapat yun. Hindi ako nagsinungaling. Ibalik mo ang pulseras. Kung alam ko lang na ganito, dapat noon pa inayos na kita at yang tangang kapatid mong yun nang sabay. Ano nang sinabi mo? Ang pagkawala ng kapatid ko. Ano nang kinalaman mo? Ano nang ginawa mo sa kapatid ko? Itinapon ko siyang parang basura. Siyempre, Jinang Sing. Ang ilang bagay ay hindi para sa katulad mo, taong sakim. Demonyo ka. Mabuhay ka sa panlilin lang niya. Sa pagkalito, ganyan ka na lang habang buhay. Magdudusa ka sa iyong katigasan. Kawalang malay at kawalang awa. Magbabayad ka rin.
Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ano ng kapal ng mukha mong ganyanin ako? Pakiusap, huwag mo akong kahabagan. Patayin mo na rin ako. Masyadong madaling kitang patayin. Tao. Dalhin niyo siya sa hospital ng baliw. Ano ang pakiramdam na hindi pagkatiwalaan? Hindi ka aya-aya, di ba? Sinadya mong, linlangin ako para makuha ang bracelet ko. Tama ba? Bakit mo ginawa ito? Jinan Shing. Ikaw ang literal na pinakatangang babae na nakilala ko. Dapat sanay. Nang ginawa ko ang mga marka, pinalalim ko pa sana. Ikaw si Liu Sisi. Nagulat ka. Kahit may bagong mukha, kaya kung gawing buhay mo, isang impyerno. Anong gusto mo? Bakit mo ginagawa to? Bakit? Ilang taon akong naglingkod sa pamilya. Nagsikap ng husto, at ginampanan ang tungkulin, lahat para maging pinakamalapit na, kasama ni Fu Yunjo. Pero inalipusta niya ako, dahil sa'yo, winasak lahat ng meron ako. Baliw ka. Wala ka na sa katinuan. HMPH. Sasabihin ko kay Fu Yunsao. Sa tingin mo ba? Maniniwala siya ngayon sa'yo. Jinan Shing. Hindi ka ba curious tungkol sa mga nawalang alaala mo? Anong ginagawa mo? Bakit? Tutulungan kitang maalala. Huwag kang gagalaw. Pamilyar ang pulseras na ito. Imposible. Pamana ito ng pamilya namin. Paano mo ito nakita? May ganyan si Nancy. Magkaparehong pulseras. Ilang taon na niya itong suot. Hindi ko siya sinaktan. Ibinabalik ko lang. Ang talagang akin. Ang pulseras sa braso niya ay akin. 5 taon na ang nakalipas. Nahulog ako sa bangin. Iniligtas ako ni Rufeng at nanay. Mula noon, suot ko na itong pulseras. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Magkapareho talaga sila. Kailan niya ito sinimulang suotin? Nung dinala niya ang kapatid niya dati, meron na siya noon. Ano ang nangyayari? Sa kanya nga kaya talaga ito. Kuya, ano ang problema? Kailangan kong makita si Nangsing. Kuya, sino ba talaga si Jinan Shing? Mahalaga pa ba? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong masamang intensyon. May alam ka ba? Magsalita ka. Kuya, Sabihin mo sa akin. ang pagkatao ni Jinan Shing ay katulad ng babaeng pumunta sa'yo. Magkatugma ang lahat ng detalye. Ano ang sinabi mo? Si Assistant Lee, pinalitan ko ang mga dokumento. Gusto ko lang siyang paalisin. At saka, nandyan na si Xiaoxi sa buhay mo. Kuya, ano ang ginagawa mo? Nabigo akong turuan kang mabuti. Naging makasarili ka. Kung si Nangsing ay si Xiaoxi pala, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nagi-overthink na naman ba ako? Enge, Liu Sisi. Ang iyong facial reconstruction surgery ay matagumpay na na-schedule. Pumunta sa Chaoxing Hospital para sa treatment makalipas ang 3 araw. Ayange, Liu Sisi. Director Fu. Tumigil ka dyan. Sino ang tinatawag mo kanina? Mali ang narinig mo. Si Miss Xiaoxi ang tinatawag ko. Xiaoxi. Ay si Liu Sisi talaga, di ba? Magsalita ka. Director Fu. Pasensya, si Sister Sisi pala. Ginamit niya ang nakaraan kong pagkakamali ng pagnakaw sa pamilya para blackmailin ako. Pinilit niyang i-report ko ang lahat ng nangyayari sa bahay, sa kanya. Kaya, ang dokumentong pinalitan ni Xiaoyu ay galing din sa'yo. Mga gwardya. Hatakin niyo siya palabas, balikan ang kanyang mga binti, at itapon sa kalye. Director Fu, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Director Fu.
Mga sinungaling. Ha 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 ha. Lahat kayo nagsisinungaling. Lahat kayo mga sinungaling. Nasaan si Ruanxi? Sabihin mong pumunta siya rito agad. Direktor, may tumawag lang kanina. Pumunta si Miss Ruanxi sa mental hospital. Liu Sisi. Liu Sisi, lumabas ka na ngayon. Ano ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo. Babalikan ko ang memorya mo. Ito ang makina, pinakabagong kagamitan ng ospital na ito. Sa tamang kuryente, maaalala mo ang lahat. Hindi mo ba gustong malaman ang nangyari sa inyong dalawa ni Fu Yunjo? Huwag kang kabahan. Malalaman mo rin agad. Hein. Lassie. Xiaoxi. Tigil. Xiaoxi. Ako pala si Xiaoxi. Ako si Xiaoxi. Mukhang naalala mo na. Ano pakiramdam ng paghihirap mula sa taong minahal mo dati? Ha ha ha. Ngunit ang iyong madalang pag-ibig na ilusyon ay walang kwentang ikumpara sa aking pamamaraan. Kawawa, di ba? Ha ha ha. Patayin mo na lang ako. Anong ginagawa mo? Pakakawalan kita. Hindi ka ba takot na hanapin ko? Si Fu Yunsu. Jinan Xing, hindi mo ba naiintindihan? Ang lalaking madaling kontrolin ng pulse areas. Kahit mahanap mo siya, sa palagay mo ba'y maniniwala siya sa'yo? HMP. Jinan Xing. Ang minahal mo ay namatay para sa'yo. Ang nagmamahal sa'yo ay gustong mamatay ka. Mabubuhay ako ng nakakahi. Yunjo, nandito lang si Nanxing kanina. Nasaan siya? Yunjo, ang lakas ng loob mong paluin ako. Huwag mo na akong tawagan ng ganyan. Tatanungin kita ng isa pang beses. Nasaan si Jinangxing? Yunjo, nakinig ka ba sa kanya, sa lahat ng sinabi niya? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Pagkatapos mong iwan ang pamilya Fu, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ang husay ng pagkakapanlalansi mo. Hayaan mong magpaliwanag. Magpaliwanag na naglagay ka ng mga tiktik sa bahay ng Fu. Nagmamanman sa akin na nagplano ka para nakawin ang pulseras ni Nangsing. Nagpa-plastic surgery at lumapit sa akin. O kaya naman ay nagtayo ng bita para pagsilbihin mo ako sa'yo. HMPH, alam mo na ang lahat ngayon. Sayang. Naunahan ka ni Nanxing. Nandito lang siya kanina. Gipit. Wasak. Masakit para sa akin ang panoorin. Yunjo, pakawalan mo ako. Yunjo, anong ginagawa mo? Yunjo, alam na ni Nanxing ang lahat ng katotohanan. Wala nang kinabukasan sa inyong dalawa. Pakawalan mo na ang babaeng iyan. Nandito pa ang pulse areas. Maaari pa akong magpanggap bilang iyong Xiaoxi. Ah. Hindi ka karapat-dapat. Bulag na gago. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Bulag ka ba o ano? Putang inang bulag. Mamatay ka na lang sa iba. Umalis ka na. Hindi mo ba naririnig ang busina? Nanxing, ang nagmahal sa'yo'y namatay dahil sa ang nagmamahal ngayon ang nais mong mamatay. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na ako mabubuhay sa hiya. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Itinapon siyang parang basura. Siyempre, Jinangxing. May mga bagay na hindi para sa mga taong katulad mong nangangarap.
Nangsing. Nangsing, bumaba ka muna. Alam kong nagkamali ako. Ikaw lang ang Xiaoxi ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bumaba ka muna. Pag-usapan natin ito. Fu Yunsao. Simula ngayon, lahat ng nangyari sa atin, ang paghihintay, ang utang na loob, ang panghihina, dito na matatapos. Sana sa susunod na buhay, hindi na tayo magkita pa. Nangsing, alam kong may pagkakamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Utang ko sa'yo ang lahat. Huwag kang magpadalos-dalos. Lumapit ka muna dito. Yunsao. Ang pagmamahal mong ito, huli na ang lahat. Nangsing, hindi. Nangsing. Nangsing. Nasaan ka na? Ji-Fu, May balita na ba? mula sa napakataas na bangin. Si Binibini G ay malamang. Kalokohan. Isang araw nang hindi siya nakikita. Patunay na buhay pa siya. Maghanap pa. Sige. Pero, Ji-Fu, matagal-tagal na rin, hindi ka nakabalik sa kumpanya. Maraming bagay sa kumpanya ang kailangan ng atensyon mo. Lumabas ka. Halimaw ka. Nalinlang ka ng kanyang kasinungalingan at patuloy na nabubuhay sa kahibangan. Ang iyong pagkawalang puso, kawalan ng kaalaman at kalupitan, magdudulot ng malaking pinsala. Nangsing, bakit hindi mo tignan ang sarili mo kung ano na ako ngayon? Alam kong buhay ka pa. Halika tingnan mo ng sarili mong mata. Pumunta ka rito. Fu, taos puso akong humihingi ng tawad. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Ibigay mo sa akin ang piguri. Maisaayos ko itong maayos. Ang marurumi mong kamay, hindi karapat dapat humawak ng mga gamit ko. Sino ang nagpapasok sa'yo rito? Ikaw, nababaliw ka na? Anong ginagawa mo? Kuya, nadala ako ng aking kapalaluan. Ginahasa ako ni Liu Sisi. Nasaktan ko rin si Binibini Nanshi. Pakiusap, ibalik mo si Binibini Nanshi. Nagsisisi talaga ako sa mga ginawa ko. Kahit luluhod ako para humingi ng tawad. Huli na ang lahat, Xiaoyu. Ang lahat ng salitang sinasabi mo, hindi na niya maririnig ang mga ito. Ano? Nabangkarote ang Fu Corporation. Ginoong Fu, habang wala ka, mahalagang proyekto ay hindi na-aksyonan dahil walang nagpasya. Patuloy na bumabagsak ang stock price. Lahat ng shareholder meetings ay hindi mo pinuntahan. Alam mong baguhan lang si Xiaoyu, ngunit ipinasa mo pa rin ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Ginoong Fu. Ito ang aking resignation letter. Huling update na lang, bago ako umalis, ang G Corporation ay nakipagsabuatan sa mga kalaban para pabagsakin tayo. Kinukuha nila ang ilang mahuhusay na empleyado natin, sumunod din ng ibang kumpanya, at pinutol ang relasyon sa atin, nabuwag na ang ating funding chain. Ang pagdeklara ng bankruptcy na lang ang paraan para mabawasan ang lugi. J Corporation. Tama, ang CEO nila ay si Ji Rufeng. Bitawan mo ako. Gusto kong makausap si Ginoong G. Pakawalan mo ako. Sino nagpasok ng basurang to? Pangalan ni Ginoong G ang ginagamit mo? Umalis ka na. Ngayon din. J Rufeng, lumabas ka. Ano? Di ka marunong mag-Ingles. Huwag na kitang makita ulit. Tingnan nyo, ang Fu family na bangkarot, dati yung mga Taiko, binugbog ang pangalawang anak nila. Live ito ngayon sa streaming. Hoy, sino ka ba? Hoy! Humanda ka.
HMPH, ganyan ang tama. Ulit, array, ha. Paano mo ko itrato ng ganyan? Pagdating ng kapatid ko, wala kayong patutunguhan. Nagpapakatapang pa, o aking young master Fu? Gising, hindi na to ang kaharian ng Fu family, bangkarote na pamilya nyo. Yang kapatid mong, dakilang negosyante, wala na siya ngayon. Nagmamalaki ka pa rin? Di ba't inalagaan kita? Umyahe ka. Akala ko di ko maririnig ang mga salitang ganyan mula sa'yo. Naalala mo noong walang ginawa ang mga G, binubuli mo pa rin sila? Class take. Hindi. Lumabas ka. Nagpapasosyal ka pa, tuturuan kita. Kung ano ang ibig sabihin, ang bagsak na phoenix ay mas mababa pa sa manok. Hard. Sino yan? G-Rooftech. Magkaklase tayo noon. Gusto ka raw kausapin ng tatay ko tungkol sa negosyo. Hoy, array. Kung ayaw mong mawala ang buong angkan mo sa Jiancheng, umalis ka na. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Kuya. Okay lang ako. Sinalba ako ni G-Roofeng. Roofing. Alam mo kung nasaan kapatid mo, di ba? Ikaw ang nagtatago sa kanya, di ba? Gusto mong malaman kung nasaan kapatid ko? Sundan mo ako. Bakit mo ako dinala rito? Kailangan kong makita ang kapatid mo. Narito mismo ang kapatid ko. Nakalimutan mo na ba? 3 taon na ang nakaraan sa lugar na ito. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi. Hindi pwedeng patay na siya. Buhay pa siya, di ba? Nagsisinungaling ka, Fu Yunzao. Kadiri ka, nagpapanggap na nasasaktan ngayong wala na siya. Nung buhay pa siya, paano mo siya tratuhin? Sige, sigaw ka, baka sakali. Masaya siyang marinig to. Patawarin mo ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Akala mo ba pag hingi ng tawad, makakapagbura sa hirap na dinanas ng kapatid ko? Kung ganon, sasabihin ko rin. Patawad. Saktan mo ako, babawasan ang konsensya ko. Fu Yunzao. Hindi pa to tapos. Simula pa lang ng parusa. Gagawin kong habang buhay kang magdusa sa konsensya sa ginawa mo sa kanya. Patawarin mo ako. Babalik ako agad. Dakilang artista. Gutom ka. Ipagluluto kita. Anong nangyari sa kamay mo? Ah, wala. Kati lang to. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita kahit anong mangyari. Okay. Roofing. Gising ka na sa wakas. Mukhang. Talagang namatay ako. Buhay ka. At ako rin. Pero malinaw na. Nung araw na dumating ako sa paanan ng bangin. Hindi ka na humihinga. Maraming bali sa buong katawan mo. Mahigit 100 ng doktor, 3 araw at gabi silang nagtrabaho. Para iligtas ka. Sobrang natakot ako. Kumusta ka? Nung araw na yon, pinadala ni Liu Sisi ang mga tao para dukutin ako. Buti na lang, natagpuan kami ng mga tauhan ng tiyuhin ko sa oras. At nailigtas ako. Siya rin, nakahanap ng mga nangungunang espesyalista. Para pagalingin ako.
Akala ko si Fu Yunsao. Salamat nakaligtas ako. At buhay ka rin. Sa nga pala, ate. Hinahanap ka ni Fu Yunsao. Huwag mong ipaalam sa kanya na buhay pa ako. Sa pagkakataong ito, ayoko na ng anumang koneksyon sa kanya. Nangsing, pumunta ako para makita ka. Hindi ako sigurado kung gusto mo akong makita. Bakit ako naging tanga? Nasa harap na pala ang tadhana sa akin. Pero ako ay hindi ka nakilala. Kapag bumalik ang paningin mo at may 100 katawan sa harap mo, mahahanap mo pa ba ako? Hindi lang 100. Kahit 1,000, 1,000,000 o 1,000,000, matiyak kong makikilala kita. Nangsing. Sabay mo, 1,000 paper crane ang kailangan para magkatotoo ang hiling. 20,000 na ang nagawa ko. Nangsing. Lumabas ka at makipagkita. Lumabas ka na, pakiusap. Ang mga paper crane ko. Ayan na, dating kaibigan nating si Fu Yunsao. Pasensya na. Mali ang napuntahan mo. Balita ko. Nasuntok ang kapatid mo at na-ospital ka makaila. Tumaas na ba ang bill sa ospital? Hindi katapusan ng pagkabangkarote, Xiao Fu. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko ng katulong. Gusto mong mag-apply? Tumayo ka at magpakilala. Ako si Fu Yunsao. Ano, ang pangalan ko ay Fu Yunsao. Lakasan mo, Eli. Laingan. Si graduate ng South China Tech. Tama na. Tigil. Ang totoo, pag-iisipan kitang empleyuhin. Pero tandaan mo, kung paano mo sinira ang mukha ko. Kapag tinanggap kita, makikita ko araw-araw ang mukha mo. Masama sa blood pressure ko. Anong gusto mo? Ginamit mo itong kamao para baguhin ang mukha ko. Ngayon gamitin mo yang mga kamay para magbagong buhay. Gawin mo yan, tatanggapin kita. Xiao Fu, dapat mong malaman na ako lang ang tanging tao sa Kian Corporation ang mag-apply sa'yo ngayon. Kahit ang ospital na nag-aalaga sa kapatid mo ay kontrolado namin. Nauunawaan ko. Matalino yan. Maging marunong magpasakop. Teka. Gagawin ko. Jai, Director Jai, anong dahilan ng pagpunta mo? Ginoong Kian, ako ay, di mo ba alam, nagbabago na ang takbo? Di ka ba natatakot na bumalik si Fu? Baka mabasag niya ang 2 braso mo. Hahaha, siya. Matatakot ako sa palpak na yun? Siya ay isang hangal na walang kwenta na nagpakasawi para sa isang kalapating mababa ang lipat. Ikaw ay ano ba ang gusto mo?
Ang kalapating mababa ang lipad na sinasabi mo ay kapatid kong babae. Ang welgang ito ang bayad mo sa kanya. Oras na para magbayad ka. Eight. Umuwi ka muna. Ako na ang bahala sa mga gawain. Sa kumpanya at babalik agad. Jinanxing, ang tagal nating di nagkita. Liu Sisi. Jinanxing, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo rito? Alam kong buhay ka pa. Alam kong hindi ka na... Gusto lang kitang makita. Okay ka lang ba? Huwag kang magsalita ngayon. Dadalhin kita sa ospital. Nangsing. Huli na ang lahat. Ako si Fuyun Zhao. Ay isang tunay na gagamba. Ang pagiging ganito. Karma ang lahat ng ito. Dati kong sinabi na ikaw ang mahal ko. Nangako rin ako. Naiingatan ka. Nabali ko ang pangako. Hindi ko alam kung paano harapin ang pinsalang nagawa ko sa'yo. Fuyun Zhao, sinasabi ko sa'yo, hindi pa kita napapatawad. Hindi kita papatayin ng madali. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang maalala mo na minsan may isang tanga na nagmahal sa'yo. Nagpapasalamat siya na naging bahagi ka ng mundo niya. Si Auxi. Ako ay humihingi ng tawad. Fuyun Zhao. Fuyun Zhao. Fuyun Zhao, gumising ka. Fuyun Zhao, hindi kita pababayaang mama. Fuyun Zhao. Fuyun Zhao. Si Liu Sisi ay nahuli na ng pulisya. Ang mga kasalanan niya. Sa buong buhay niya, sa bilangguan siya mamumuhay, doon na siya titira. Pinatawad mo na ba siya? Hindi pwedeng sabihin ko okay lang ng basta. Para burahin ang mga pagkakamali niya. Pero ayokong sayangin ang buhay ko sa pagkagalit. Hindi ko siya patatawarin. Pero sana ay matagpuan niya ang kaligayahan sa kabilang